Sa wakas, nandito na tayo. Ang hininga ni Marco ay tila nagbigay buhay sa alikabok sa loob ng tricycle. Sa labas, ang ugong ng makina ay dahan-dahang namatay at ang tanging naririnig na lang ay ang kuliglig sa damuhan at ang pagaspas ng mga dahon ng niyog. Ang hangin, amoy lupa at sariwang damo. Amoy probuwi, amoy probinsya, amoy bagong simula. Bumaba si Lyra, dahan-dahan, iniinda ang bigat ng kanyang tiyan. 7 buwan na niyang dinadala ang kanilang munting anghel at ngayon, dinala nila ito sa sinasabing paraiso ni Marco, isang lumang bahay na pamana pa ng lola niya. Dito sa isang tahimik na barangay sa Mindoro. Ang laki pala talaga bulong ni Lyra. Ang mga mata niya ay sinusundan ang hugis ng bahay sa dilim. Gawa sa kahoy ang karamihan na may bububong na yero. Malalaki ang mga bintana na gawa sa kapist. Mukha itong pagod at malungkot at nag-iisa. Siyempre, inaalagaan to ni Tia Meding bago siya lumipat sa Batangas. Sagot ni Marco habang ibinababa ang kanilang mga gamit. Inaalagaan? Isip-isip ni Lyra. Mukha namang 10 taon nang walang tao. Ang pintura ay tuklap-tuklap na at may mga baging na gumagapang sa isang poste nito. Ngunit ngumiti na lang siya. Ayaw niyang sirain ang pananabik ng kanyang asawa. Tara na sa loob. Pagod na ang mag-ina ko. Ang pinto ay umugong sa pagbukas. Isang tunog ng kahoy na matagal nang hindi nagagalaw. Sumalubong sa kanila ang amoy ng kulob, ng alikabok at ng mga lumang alaala. Sa liwanag ng flashlight mula sa cellphone ni Marco, nakita ni Lyra ang mga muebles na nababalutan ng puting kumot na parang mga multo na naghihintay. Pasensya na sa itsura, mahal. Kailangan lang ng konting ayos. Okay lang. Putol ni Lyra sa sasabihin ng asawa. Okay lang. Ang importante, magkakasama tayo. Habang nililibot nila ang tingin, isang mahinang katok ang narinig nila mula sa bukas na pinto. Pareho silang napalingon. Isang babae na nasa mga 40 anyos ang nakatayo doon. May hawak na isang plato na may takip. Ang nanggitin niya ay kasing lapad ng buwan sa labas. Magandang gabi, mga bagong kapitbahay, sabi ng babae. Ang boses niya ay malambing. Ako si Elena. Nakita ko kasing may ilaw na. Naisip kong baka napagod kayo sa biyahe, kaya nagdala ako ng kaunting suman at mangga. Nagkatinginan sina Lyra at Marco. Parehong nagulat. Ngumiti si Lyra pabalik, isang nangiting pagod pero taos puso. Ay, salamat po. Nakakahiya naman. Lyra po, at ito naman po ang asawa ko, si Marco. Walang anuman yon. Ganyan talaga dito sa atin, nagtutulungan. Sabi ni Elena at iniabot ang plato kay Lyra. Ang mga mata nito ay tila kumikinang sa liwanag ng flashlight at sa isang saglit, napako ang tingin nito sa malaking tiyan ni Lyra. Naku, malapit na pala. Isang biyaya. May kung anong malamig na gumapang sa batok ni Lyra, pero iwinaksi niya ito. Guni-guni lang ng pagod, sabi niya sa sarili. Nagpasalamat sila. At matapos ang ilang sandali, nagpaalam na rin si Elena. Sa wakas, naiwan na silang dalawa sa kanilang bagong kaharian ng alikabok. Dinala nila ang mga gamit sa magiging kwarto nila sa itaas. Pagod na pagod, humiga si Lyra sa kama na inalisan nila ng kumot. Hinaplos ni Marco ang kanyang tiyan. Ang init ng palad nito ay nagbibigay ginhawa.
"Welcome home, Junior," bulong ni Marco. Bago ito humalik sa noo ni Lyra. Iyon na siguro ang pinakamasarap na sandali sa buong araw, ang katahimikan. Ang pangako ng isang bagong buhay. Pero ang katahimikan ay hindi nagtagal. Mag-aalas 2 ng madaling araw, nagising si Lyra. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang tunog. Mahina lang sa simula, isang kaluskos, isang mabagal, parang kinakaskas na tunog mula sa itaas, mula sa bubong nilang yero. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata. Pusa lang yan, sabi niya sa isip, o isang paniki. Ngunit ang tunog ay nagpatuloy. Hindi ito tunog ng mga paang maliliit. Iba, mas mabigat, mas sinasadya. Kaluskos, hinto, kaluskos, hinto. Gumalaw siya at naramdaman ni Marco. Bakit, mahal? Ungol nito, halatang inaantok pa. May naririnig ka ba? Pabulong na tanong ni Lyra. Katahimikan. Tanging ang mahinang hilik lang ni Marco ang maririnig. Tapos, narinig din niya. Pusa lang yan o paniki. Ang dami niyan dito sa probinsya, sabi ni Marco at niyakap siya. Tulog ka na. Sinubukan ni Lyra. Pinilit niya. Ngunit ang tunog ay nandoon pa rin. Paulit-ulit. Kinukutkot ang kanyang katinuan. Bumangon siya. Dahan-dahan para hindi magising si Marco. Binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama. At sa isang iglap, ang tunog ay huminto. Biglang-bigla. Na parabang ang kung anumang nandoon sa itaas ay nagulat din sa biglaang liwanag. Napatayo ang mga balahibo ni Lyra. Naglakad siya papunta sa bintanang kapis. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sumilip sa dilim sa labas. Ang liwanag mula sa buwan ay nagbibigay ng hugis sa mga puno ng niyog at saging. Walang kakaiba. Walang gumagalaw. Nakahinga siya ng maluwag. Guni-guni ko lang talaga siguro. Isasara na sana niya ang bintana nang isang bagay ang mabilis na gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino. Malaki. Mas malaki pa sa isang paniki. Dumaan ito sa hiwa ng liwanag ng buwan. Isang itim na hugis laban sa kulay pilak na ulap at nawala sa likod ng mga puno. Napaatras si Lyra mula sa bintana. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang puso niya ay kumakarera. Kinabukasan, sinubukan ni Lyra na baliwalain ang anino na nakita niya. Kulig lang siguro o isang malaking ibon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay nanatili. Dumidikit sa kanyang balat na parang pawis sa tanghaling tapat. Ang pakiramdam na iyon ay mas lumala pa nang tamaan siya ng matinding pagkahilo. Ang lahat ng kinain niya kagabi ay tila gustong kumawala. Tumatakbo siya papunta sa banyo. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Narinig siya ni Marco. Mahal, okay ka lang? Saan? Tanong nito mula sa labas ng pinto. Puno ng pag-aalala. Morning sickness lang. Sagot ni Lyra. Ang boses niya ay basag. Nang lumabas siya, putlang-putla, sinalubong siya ni Marco at inalalayan pabalik sa kama. Magpahinga ka lang. Igagawa kita ng mainit na tsaa. Habang nakaupo si Lyra sa gilid ng kama, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. May narinig silang katok sa kanilang pinto sa ibaba. Mahina,
pero malinaw. "Sino naman yon?" bulong ni Marco. Pagbaba niya, naroon na naman si Elena. Ang ngiti nito ay kasing aga ng sikat ng araw. May dala itong isang maliit na mangkok na umuusok pa. "Narinig ko kasing parang may nahihirapan," sabi ni Elena. Ang mga mata ay tila tumatagos sa dingding ng bahay. "Nag-alala ako. Nagluto ako ng mainit na sabaw, arroz caldo. Mabuti yan sa naglilihi." Hindi makapagsalita si Marco sa pagkamangha. Si Lyra, na narinig ang lahat mula sa itaas, ay nakaramdam ng isang kakaibang halo ng pasasalamat at pagkailang. Paano niya narinig? Ganoon ba talaga kalapit ang bahay nila? Umakyat si Elena kasama si Marco. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok sa mesa sa tabi ni Lyra. Ang amoy ng luya at manok ay tila gumising sa nanghihina niyang katawan. "Salamat po ulit, Aling Elena. Sobra na po ang abala namin sa inyo," sabi ni Lyra, pilit nang umingiti. "Ano ka ba? Wala yon." Umupo si Elena sa isang silya. "Nga pala, nabalitaan niyo na ba? Namatay na si Mang Celsog, yung pinakamatanda dito sa barangay. Mamayang gabi ang simula ng pasyam para sa kanya." "Ay, nakikiramay po kami," sabi ni Marco. "Ganoon talaga ang buhay," patuloy ni Elena. "Kaya kayong mga bata, kailangan ninyong mag-ingat, lalo na't may paparating na anghel. Sabi ng mga matatanda, kapag may namamatay, may mga gumagalang hindi natin nakikita. May mga naghahanap." Biglang naalala ni Lyra ang anino kagabi. Naghahanap po ng ano?" Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi maintindihan ni Lyra. "Basta, mga kwentong bayan. May naririnig daw silang tik-tik nitong mga nakaraang gabi. Huwag niyo na lang pansinin. Tik-tik." Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lyra. Matapos ang ilang kwentuhan, nagpaalam na rin si Elena. Ang arroz caldo ay totoong nakatulong sa pakiramdam ni Lyra. Ang kabaitan ng babae ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na ayaw umalis. Paano niya nalaman? Kinahapunan, habang nag-aayos sila ng mga gamit, biglang nagsalita si Lyra. "Marco, natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo kagabi? Yung gusto kong kainin?" "Oo naman. Santol na may asin at sili. Bakit? Gusto mo pa rin? Mahirap maghanap niyan ngayon." Hindi naman," sabi ni Lyra. Pero ang totoo, oo, gustong-gusto niya. Ilang sandali pa na may kumatok na naman. Si Elena na naman. May dala itong isang maliit na supot. "Lyra, pasensya na sa abala ulit," sabi nito nakangiti. "May puno kasi ng santol sa likod bahay. Naisip ko, baka gusto mo." Binuksan ni Lyra ang supot. Naroon ang ilang piraso ng santol. Hiniwa na, at may kasama pang maliit na pakete ng asin at sili. Napatitig si Lyra kay Elena. Ang dugo niya ay tila nanlamig. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas. Paano sa lahat ng bagay sa mundo? Paano niya nalaman? "Naku, mukhang natulala ka dyan, Hija," natatawang sabi ni Elena. At tila hindi napapansin ang pagkabigla ni Lyra. "Halos lahat naman kasi ng mga naglilihi, yan ang hinahanap-hanap. Asim na may anghang, paborito rin yan ng nanay ko noon." Ang paliwanag ay simple, lohikal, ngunit para kay Lyra, ito ay parang isang manipis na tela na tinatakpan ang isang bagay na mas malalim, mas madilim. Pilit siyang ngumiti. Ang bigat ng utang na loob ay lalong bumibigat sa kanyang dibdib. Paano ka magdududa sa isang taong ganito kabait? Salamat
Salamat po talaga, Aling Elena. Yun na lang ang tanging lumabas sa bibig ni Lyra. Wala yun, sabi ni Elena bago tumalikod para umalis. Basta kung may kailangan ka, kahit ano, katukin mo lang ako. Huwag kang mahihiya. Naiwan si Lyra na nakatayo sa may pinto. Hawak ang supot ng santol na parang isang ebidensya sa isang krimen na hindi niya maintindihan. Ang bait talaga ni Aling Elena, ano? Sabi ni Marco mula sa kanyang likuran. Isang purong paghanga sa kanyang boses. Tumangulang si Lyra. Sobra, bulong niya. Sobrang bait. Gabi. Ang simoy ng hangin ay bahagyang lumamig. Matapos ang hapunan, tumayo si Lyra sa may bintana sa kanilang sala. Hinahayaan ng hangin na haplusin ang kanyang muka. Sinusubukan niyang alisin sa isip ang mga nangyari. Ang kaluskos, ang anino, ang santol, at noon niya naamoy. Isang halimuyak, matamis, pero may kakaibang bigat. Pamilyar, dahan-dahan niya itong inalala, kalachuchi. Ang bulaklak ng mga patay, ang amoy ng sementeryo. Napatingin siya sa labas. Madilim ang hardin. Puro puno ng saging at niyog ang nakikita niya. Walang bakas ng kahit isang puno ng kalachuchi. Ngunit ang amoy ay nandoon. Malinaw at hindi maipagkakaila na parang may isang taong nag-iwan ng isang korona ng bulaklak sa mismong bintana niya. Nagsimulang manindig ang kanyang mga balahibo. Marco, tawag niya. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. May naamoy ka ba? Lumapit si Marco, suminghot. Amoy? Wala naman. Amoy lupa lang. Napapikit si Lyra. Ako lang ba? Ako lang ba ang nakakaamoy? Mahal, baka pagod ka lang talaga, sabi ni Marco. Niyakap siya mula sa likod. Masyado kang nag-iisip. Ang pagbubuntis mo lang yan. Relax ka lang. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala na lahat ng ito ay nasa isip niya lang. Na ang lahat ng ito ay dala lang ng kanyang pagbabago sa katawan. Naupo silang dalawa sa sopa. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampara sa sulok. Ang katahimikan ay tila mas malalim ngayon, mas mabigat. Pinipilit ni Lyra na ituon ang pansin sa paghinga. Tok, tok, tok. Isang malinaw at malakas na katok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila ni Marco. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Baka si Aling Elena, sabi ni Marco tumatayo. Baka may naiwan. Huwag mong buksan, biglang sabi ni Lyra. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang lalamunan. Ano ka ba? Magagalit yun. Natatawang sabi ni Marco at naglakad na papunta sa pinto. Pinigilan ni Lyra ang kanyang hininga. Narinig niya ang pag-ikot ng seradura. Ang pag-ugong ng mabigat na pinto habang ito ay bumubukas. Katahimikan. Mahal, tanong ni Lyra. Hindi na makatiis, isinara ni Marco ang pinto at dahan-dahang humarap. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Walang tao. Sa labas, tanging ang tunog lang ng kuliglig ang naririnig. At ang nanunuot, matamis na amoy ng kalachuchi. Hindi nakatulog si Lyra ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos ng butiki sa dingding, ang bawat pagaspas ng dahon sa labas, ay nagiging isang dambuhalang banta sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa bayan para bumili ng kanilang mga pangangailangan, hindi na natiis ni Lyra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taon na alam niyang makikinig sa kanya kahit pa tawanan siya nito. Ang kanyang Lola Carmen. Apo,
Kamusta na kayo dyan? Masayang bati ng matanda sa kabilang linya. Okay lang po kami. Nagsinungaling si Lyra. Medyo naninibago lang po. Ganyan talaga sa simula, sabi ni Lola Carmen. Ngunit pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tila may naramdaman ang matanda. Lyra, may problema ba? Bakit ganyan ang boses mo? At doon, bumigay si Lyra. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kaluskos, ang anino, ang amoy ng kalachuchi, ang katok sa pinto. Habang nagsasalita siya, pakiramdam niya ay para siyang isang batang nagsusumbong tungkol sa isang halimaw sa ilalim ng kama. Sa kabilang linya, hindi tumawa si Lola Carmen. Ang narinig ni Lyra ay isang mahabang katahimikan na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. Hintayin ninyo ako dyan, sabi ng matanda. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng biro. Papunta na ako. Bago pa man makatutol si Lyra, ibinaba na ng kanyang lola ang tawag. Kinahapunan, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Lola Carmen, isang maliit na babae na may buhok na kulay pilak, ngunit ang tindig ay matatag. Sa halip na yakapin si Lyra, ang unang ginawa nito ay tumayo sa may tarangkahan at tumingin sa bahay na parang sinusuri ang isang kalaban. Mabigat dito, apo. Bulong nito, sapat lang para marinig ni Lyra. Mabigat ang hangin. Pagpasok sa loob, hindi ang mga damit ang unang inilabas ni Lola Carmen mula sa kanyang lumang tampipi. Ang inilabas niya ay isang bungkos ng bawang at isang supot ng magaspang na asin. Lola, ano po ba yan? Nagtatakang tanong ni Lyra. Hindi sumagot ang matanda. Nagsimula itong maglakad sa buong bahay. Naglagay ito ng isang butil ng bawang sa bawat bintana. Nagbudbud ito ng asin sa bawat pasukan, sa pinto sa harap at sa likod. Lola naman, hindi po totoo ang mga yan, sabi ni Lyra. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya. Pamahiin lang po yan. Humarap si Lola Carmen, ang mga mata nito ay matalim. Mas mabuti nang maniwala sa pamahiin kaysa umiyak sa huli. Lalo na't may dinadala ka. Umupo sila sa sala. Tinitigan ni Lola Carmen si Lyra. Ang muka ay seryoso. Lyra, ang mga nararanasan mo ay hindi guni-guni. Yan ay mga palatandaan. Ang amoy ng kalachuchi, ang kaluskos sa bubong. Yan ang mga senyales na may umaaligid na manananggal. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig sa kanyang buong katawan, ngunit pinilit niyang labanan ang takot. Manananggal? Lola, isa po akong nurse. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Ang manananggal ay hindi namimili ng paniniwala. Mariing sabi ni Lola Carmen. Isa siyang uri ng aswang. Sa umaga, mukha siyang ordinaryong tao. Maaaring kapitbahay mo, kaibigan, o isang mabait na ale. Pero pagsapit ng gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ang katawan niya ay nahahati sa dalawa. Tumingin si Lyra sa labas. Papalubog na ang araw. Ang katawan naiiwan sa lupa, patuloy ng matanda. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Pero ang kalahati lumilipad. Nagkakaroon siya ng malalaking pakpak na parang sa paniki. At naghahanap siya ng mga buntis. Napahawak si Lyra sa kanyang tiyan. Ang dila niya ay humahaba na parang isang sinulid na itim at kaya niyang ipasok yon sa pinakamaliit na butas ng bubong.
At mula doon, sisipsipin niya ang dugo ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Tama na po, Lola. Pakiusap ni Lyra. Nanginginig na. Kailangan mong malaman to. At ang tik-tik, ang ibon na sinasabi nila. Yan ang kasama niya. Pero may daya yan. Kapag malakas ang tunog, malayo siya. Pero kapag humihina, kapag parang bumubulong na lang, ibig sabihin, papalapit na siya sa'yo. Hindi na kinaya ni Lyra. Tumayo siya. Hindi totoo yan, Lola. Ayoko nang marinig yan. Ngunit sa halip na magalit, tumayo rin si Lola Carmen at niyakap siya. Kaya nga ako nandito, Apo, para protektahan kayo. Hinawakan ng matanda ang tiyan ni Lyra. At sa isang napakalambing na boses, nagsimula itong kumanta ng isang lumang oyay. Isang kantang pampatulog na kinakanta pa sa kanya noong bata siya. Ang himig ay malungkot ngunit payapa. Panlaban yan sa masasamang espiritu, bulong ng matanda. Nang dumating si Marco, nakita niya ang bawang sa mga bintana. Nagtawanan lang sila ni Lyra. Pero sa likod ng tawa ni Lyra, mayroong takot. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para matulog, narinig nila mula sa di kalayuan isang tunog na tila huni ng ibon. Tik, tik, tik. Mamahina lang, ngunit malinaw. Nagkatinginan sina Lyra at Marco. Ano yon? Tanong ni Marco. Ang tunog ay biglang lumakas. Tik, tik, tik. Na para bang nasa bakuran lang nila. Napatingin si Lyra kay Lola Carmen na nasa sala. Nakita niyang nakapikit ang matanda. Ang mga labi ay bumubulong ng dasal. Tapos, bigla itong humina. Tik, tik. At pagkatapos, nawala. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Naalala ni Lyra ang sinabi ng kanyang lola. Kapag humihina, papalapit na siya. Nanginginig, dahan-dahang naglakad si Lyra papunta sa bintana ng kanilang kwarto. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang buwan ay maliwanag. Ang bakuran ay walang tao. Ngunit sa kabilang kalsada, sa tapat mismo ng kanilang bahay, may isang taong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito sa dilim. Si Elena. Nakatayo lang siya doon, nakatingala. Direktong nakatingin sa bintana ng kwarto ni Lyra. Napaatras si Lyra mula sa bintana na parang napaso. Ang imahe ni Elena, nakatayo, nagmamasid sa dilim, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isinara niya ang bintana ng walang tunog. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sino yon? Tanong ni Marco. Wala. Pagsisinungaling ni Lyra. Baka anino lang ng puno. Ayaw niyang mag-away na naman sila. Ayaw niyang marinig na naman na nababaliw lang siya. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa pagkakatulog. Yakap-yakap niya ang kanyang unan. Nakikinig sa bawat tunog. Naghihintay sa hindi niya alam. Ang babala ni Lola Carmen ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Sa umaga, mukha siyang ordinaryong tao. Kinabukasan, gumising siya na may bagong determinasyon. Isang determinasyon na isinilang mula sa takot. Habang nasa banyo si Marco, kinuha ni Lyra ang supot ng asin na iniwan ng kanyang lola. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Nagpunta siya sa bintana ng kanilang kwarto. Ang sinag ng araw ay pumapasok, nagbibigay liwanag sa alikabok sa hangin. Sa liwanag, ang takot ay tila katawa-tawa.
Ngunit ang alaala ng gabi ay sariwa pa. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan niya ang bintana at maingat na binudburan ng asin ang buong pasimano. Isang manipis na puting linya, isang pader na gawa sa pamahiin. Nang matapos siya, nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya, kahit paano, may ginawa siyang tama. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Paglabas niya ng bahay para magsampay, napansin niya ang isang bagay sa lupa, sa mismong tapat ng bintana ng kwarto nila. Sa mamasa-masang lupa, may mga marka. Hindi ito mga yapak. Ito ay mga kalmot. Mahahaba at malalalim na guhit na parang may isahay. May isang bagay na sinubukang umakyat o kumapit, ngunit paulit-ulit na dumudulas. Napaurong si Lyra. Ang asin, gumana nga ba? Buong araw, hindi siya mapakali. Bawat kilos ni Elena sa kabilang bahay ay kanyang sinusubaybayan mula sa bintana. Ang pagwawalis nito sa bakuran, ang pagdidilig ng halaman, lahat ay mukhang normal. Sobrang normal na ito mismo ang nakakatakot. Kinahapunan, natuklasan ni Marco ang asin. Lyra, ano to? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Bakit may asin sa bintana? Para sa mga langgam. Palusot ni Lyra. Tinitigan siya ni Marco. Ang mga mata nito ay nagsasabing hindi ito naniniwala. Langgam. Lyra, mag-usap nga tayo. Pinapakinggan mo na naman ang mga kwento ni Lola. This isn't healthy, mahal. Para sa'yo at para sa baby. Pero may nakita ako, Marco. May narinig ako. Giit ni Lyra. Ang boses niya ay tumataas na. Hindi mo ba ako paniniwalaan? Ang paniniwalaan ko ay yung nakikita ko. At ang nakikita ko ay ang asawa kong pagod at stressed na nagpapadala sa mga pamahiin. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Lyra. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Nag-iisa sa bahay na ito. Nag-iisa sa laban na ito. Tumalikod siya, ayaw ipakita ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang mga braso ni Marco na yumakap sa kanya mula sa likod. Isinandal nito ang baba sa kanyang balikat. Sorry, bulong nito. Hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang ako. Ayokong nakikita nga kang ganito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Panggako, hindi kita pababayaan. Tayong dalawa laban sa mundo, di ba? Tumango si Lyra, ngunit ang pakiramdam ng pag-iisa ay nandoon pa rin. Dahil hindi na ito sila laban sa mundo. Ito ay siya. Laban sa isang bagay na hindi nakikita ng mundo. Kinagabihan, mas lumakas ang mga tunog. Ang kaluskos sa bubong ay hindi na pabulong, ito ay naging kalampag. Na parang may isang bagay na mabigat na galit na naglalakad pabalik-balik. Hindi na ito sinubukang itago ni Lyra kay Marco. Pareho nilang naririnig. Pareho silang hindi nagsasalita. Nakahiga sa dilim, nakikinig. Kinaumagahan, habang nililinis ni Lyra ang asin sa bintana dahil sa pakiusap ni Marco, may napansin siyang isang bagay na itim na nakapulupot sa trangka. Isang hibla ng buhok. Mahaba. Itim na itim at makapal. Kinuha niya ito. Hindi ito buhok niya. Kulay tsokolate ang buhok niya. Hindi rin ito buhok ni Marco. At siguradong hindi rin buhok ni Elena na may mga puti ng hibla. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. May amoy ito. Amoy ng lupa
at ng bulaklak na nabubulok. Nandidiri. Agad niya itong binitawan at tinapon sa basurahan. Maya-maya, isang kaguluhan ang narinig nila mula sa labas. Mga sigawan, mga boses na puno ng galit at takot. "Halimaw, may hayop na pumasok dito!" Sumilip sina Lyra at Marco sa bintana. Nakita nila ang ilan sa kanilang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa bakuran ni Mang Rody, ang may-ari ng katabing bahay. Naglakas loob si Lyra na lumabas. Nakita niya ang tinitingnan nila. Sa lupa, sa tabi ng kulungan, nakahandusay ang isang alagang manok. O kung anuman ang natira dito, nakatayo ito pero hindi gumagalaw. Ang mga balahibo ay gusot. Ang mga mata ay nakadilat at walang buhay. At ang katawan nito, tuyo, pipis. Na para bang sinipsip ang lahat ng laman loob nito mula sa isang maliit na butas sa leeg. Isang matandang babae ang nagkrus. Ang aswang nagpakita na naman. Hindi na narinig ni Lyra ang iba pa. Ang paningin niya ay nakatuon sa tuyot na katawan ng manok. At sa isang iglap, ang isip niya ay lumipad sa sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang takot ay isang malamig na bakal na biglang tumusok sa kanyang pulo. Ang imahe ng tuyong manok ay hindi na maalis sa isip ni Lyra. Ito ang naging bangungot niya sa liwanag ng araw. Isang paulit-ulit na paalala kung ano ang nag-aabang sa dilim. Ang mga bulong-bulungan sa barangay ay lumakas na parang apoy sa tuyong damo. Ang salitang aswang ay nasa bawat bibig, isang lason na kumakalat sa hangin. Si Marco, bagamat hindi pa rin umaamin, ay halatang apektado na rin. Ikinabit niya ang mga bagong kandado sa kanilang pinto at bintana. At sa gabi, hindi na siya nagrereklamo kapag naririnig nila ang mga kalampag sa bubong. Tahimik na lang siyang hihigpitin ang yakap kay Lyra, na parabang ang kanyang mga braso ay sapat na para itaboy ang kasamaan. Ngunit para kay Lyra, hindi na ito sapat. Ang pag-aalala ni Marco ay hindi kapareho ng paniniwala. Kailangan niya ng patunay. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na hindi maipapaliwanag ng pagod o stress. At isang gabi, habang nakahiga sila sa dilim at nakikinig sa pamilyar na kaluskos sa itaas, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Moderno, lohikal, ang kanyang cellphone. Kinabukasan, sinigurado niyang naka-full charge ang telepono niya. Buong araw siyang balisa, naghihintay. Nang sumapit ang gabi at humiga na sila ni Marco, nagkunwari siyang tulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang kanyang pandinig ay nakaabang. Ilang oras ang lumipas at nagsimula na naman ito. Ang dahan-dahang pagkaluskos ang mabibigat na hakbang sa yero. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Kinuha ni Lyra ang cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang liwanag ng screen ay saglit na sumilaw sa kanyang mukha. Pinindot niya ang voice recorder app. Ang pulang tuldok ay umilaw. Itinaas niya ang telepono. Itinutok sa kisame. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat kalampag, bawat kaskas, ay tila 10 beses na mas malakas ngayon. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sige na, mag-ingay ka pa. Patunayan mong hindi ako baliw. Ilang minuto siyang ganoon. Nagre-record, naghihintay, hanggang kung sasimangsa ang mga tunog ay biglang huminto.
gaya ng dati. Pinindot niya ang stop. Inilagay niya ang telepono sa ilalim ng unan at pinilit ang sariling pumikit. Kinaumagahan, hindi siya makapaghintay. "Marco, pakinggan mo to," sabi niya. Habang nag-aalmusal sila, ang boses niya ay pinaghalong pananabik at kaba. "Ang alin?" tanong ni Marco, sumusubo ng kanin. "Yung ingay kagabi, ni-record ko." Ibinaling ni Marco ang buong atensyon sa kanya. May pag-asa sa mga mata ni Lyra. Ito na iyon, ang ebidensya. Kinuha niya ang cellphone. Hinanap ang file. Recording base susi 1.mp3. Pinindot niya ang play. At inilapit ang speaker sa tenga ni Marco. Nagpatugtog ang recording. Ang narinig nila ay wala. Isang mahinang hiss ng static. Ang malayong tunog ng kuliglig. Ang halos hindi marinig na paghinga ni Lyra. Ngunit wala ang kalampag, wala ang kaluskos o buos. Wala ang mga hakbang sa bubong na yero. "Wala naman, mahal," sabi ni Marco. Ang boses ay malumanay, ngunit para kay Lyra, ito ay puno ng awa. Isang tingin na nagsasabing, "Tingnan mo, sinasabi ko na sa'yo." "Hindi, imposible," giit ni Lyra. Inagaw niya ang telepono. Pinakinggan niya ulit. Static, walang laman. "Nandito lang yun kagabi. Ang lakas-lakas, sigurado ako." Umiling si Marco. "Baka sa panaginip mo lang yun, Lyra. Baka hindi ako nananaginip," sigaw ni Lyra. Ang frustrasyon at kahihiyan ay nag-uumapaw. Tumayo siya at dinala ang kanyang plato sa kusina. Tinalikuran ang malungkot na tingin ng kanyang asawa. Buong araw, pakiramdam ni Lyra ay talunan siya. Mas malala pa sa dati, ngayon hindi lang siya nag-iisa sa kanyang takot. Ngayon, siya na mismo ang nagdududa sa sarili niyang katinuan. Baka nga tama si Marco. Baka dala lang ito ng pagbubuntis, baka nababaliw na nga siya. Nang gabing iyon, hindi niya sinubukang mag-record. Para saan pa? Nakahiga siya sa kama, nakatalikod kay Marco, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang sakit ng pag-aalinlangan ay mas matindi pa kaysa sa takot. Umiiyak siya ng walang tunog, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang unan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para mag-record, kundi para tingnan ang mga lumang litrato. Mga litrato nila ni Marco noong masaya pa sila, noong wala pang mga anino at kaluskos. Habang nag-i-scroll, napadaan ulit siya sa voice recorder app sa isang iglap ng desperasyon. Binuksan niya ito. Tinitigan niya ang file. Recording Zeritulidia 1 and MP3. Pinindot niya ang play. Hindi na umaasa inilagay niya ang earphone sa kanyang mga tainga para hindi marinig ni Marco ang pamilyar na static, ang kuliglig, ang kanyang paghinga. Isasara na sana niya nang may marinig siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya narinig kaninang umaga. Isang bagay na napakahina, halos hindi marinig sa ilalim ng static. Ni-rewind niya. Itinaas ang volume sa pinakamalakas. Pinakinggan niyang mabuti. Ang buong atensyon ay nakatuon sa tunog. At doon, sa pinakadulo ng recording, matapos ang huling kaluskos na inakala niyang hindi na-record, mayroong isang bulong, isang boses na malamig at garalgal na parang tuyong dahon na kinakaskas sa semento.
Isang boses na hindi sa kanya at hindi rin kay Marco. Isang salita. Akin. Napatigil siya. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga tainga, pababa sa kanyang batok hanggang sa buong katawan. Hinablot niya ang earphones na parabang mga ahas na pumulupot sa kanyang ulo. Humihingal siya. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig ko ba talaga yon? O guni-guni ko na naman? Nanginginig ang mga kamay. Isinuot niyang muli ang earphones. Pinindot ang play. Paulit-ulit. At sa bawat pag-ulit, ang bulong ay tila lalong lumilinaw. Akin. Akin. Isang pag-angkin. Isang sumpa. Ang mga luha na kanina'y dala ng pag-aalinlangan ay bumuhos muli. Ngunit ngayon, ang dala nito ay purong takot. Isang takot na may kasamang nakakikilabot na validation. Hindi siya baliw. Totoo ang lahat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa kama. Umiiyak siya. Hindi para sa sartuot. Tut-tut. Ang tunog ng putol na linya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Lola! Lola! Sigaw ni Lyra sa kanyang cellphone. Ngunit wala na. Nawala na ang koneksyon. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Kanino? Ang isip ni Lyra ay sumisigaw ng isang pangalan. Elena. Anong nangyari? Tanong ni Marco na nakarinig sa kanyang pagsigaw. Si Lola. Naputol yung tawag. May sinasabi siya. Hindi matuloy ni Lyra ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag? Ngunit bago pa man sila makapag-usap, tumunog naman ang cellphone ni Marco. Isang tawag mula sa kanyang boss. Ano? Ngayon na? Narinig ni Lyra ang pagbabago sa boses ng asawa. Pero, sige, papunta na ako. Ibinalita ni Marco na may emergency sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Isang poste daw ang bumigay. Kailangan siya doon. Pero Marco, huwag mo akong iwan. Pakiusap ni Lyra. Ang takot ay nangingibabaw na sa kanyang boses. Please, dito ka lang muna. Mahal, kailangan, sabi ni Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Trabaho to. Babalik ako agad, pangako. Ilak mo lang ang lahat ng pinto at bintana. Nandyan naman si Lola sa kabilang bayan, di ba? Tatawagan natin siya ulit mamaya. Hinalikan siya nito sa noo at nagmamadaling umalis. Narinig ni Lyra ang tunog ng motor na papalayo hanggang sa lamunin na ito ng katahimikan ng gabi. Ngayon, siya na lang mag-isa. Kasabay ng paglayo ni Marco ay ang pagbabago ng panahon. Ang kaninang tahimik na gabi ay biglang nagkaroon ng galit. Ang hangin ay nagsimulang humampas sa mga puno. Sumunod ang dagundong ng kulog sa malayo na unti-unting lumalapit. At pagkatapos, ang ulan. Isang buhos na parang ibinuhos na balde-baldeng tubig mula sa langit, lumalampaso sa kanilang bubong na yero. Nasa loob si Lyra. Nilalamig, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa takot. Bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay lumilikha ng mga nakakatakot na anino sa loob ng bahay. At sa isang iglap, sa kasagsagan ng isang malakas na kulog, namatay ang lahat ng ilaw. Bumagsak ang kuryente. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanya. Napasigaw siya, nanginginig. Kinapa niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight nito. Ang maliit na sinag ng liwanag ay tila nilalamon ng dilim sa paligid. Mag-isa siya sa isang lumang bahay, sa gitna ng bagyo at walang kuryente.
Tok, tok, tok. Ang katok sa pinto ay halos kasabay ng tibok ng kanyang puso. Mahina, ngunit malinaw sa gitna ng ingay ng ulan. Hindi siya gumalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Sino yan? Tok, tok, tok. Lira, hiya, nandiyan ka ba? Ang boses ni Elena, puno ng pag-aalala. Nakita ko kasing nawalan kayo ng ilaw. Nag-aalala ako, baka madilim dyan sa'yo. Nagdala ako ng kandila. Ang babala ni Lola, huwag kang magtitiwala sa kanya. Ngunit ang boses sa labas ay boses ng isang taong nagmamalasakit at kailangan niya ng liwanag. Kailangan niya ng kasama. Dahan-dahan, naglakad siya papunta sa pinto. Ang liwanag ng cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Sumilip siya sa maliit na butas. Nakita niya ang mukha ni Elena, basang-basa ng ulan. Ang buhok ay dumidikit sa kanyang mukha. Sa isang iglap ng pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto. Pumasok si Elena, dala ang isang kandila at posporo. Nako, salamat sa Diyos at okay ka lang, sabi nito habang sinisindihan ang kandila. Ang maliit na apoy ay nagbigay liwanag sa sala, lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa pader. Umupo sila. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan at ang pagtulo ng tubig mula sa basang damit ni Elena. Napatingin si Lira sa paanan nito. At doon, nakita niya. Ang mga paa ni Elena ay puno ng putik. Hindi lang ordinaryong putik, maitim na putik na may mga nakadikit na piraso ng tuyong dahon at maliliit na sanga. Kung galing ka lang sa kabilang bahay, bakit ganyan ang itsura ng mga paa mo? Naisip ni Lira. Para kang galing sa gubat. Tumingala si Elena at ngumiti. Sa liwanag ng kandila, ang anino nito sa pader sa likuran ay tila nagbago ng hugis. Lumaki ito, kumapal, na para bang may mga pakpak na nakatago. Biglang kumirot ang tiyan ni Lira, isang tunay na kirot. Aray, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Elena. Masakit po ang tiyan ko, sabi ni Lira ginamit ang pagkakataon. Kukuha lang po ako ng tubig sa kusina. Tumayo siya. Dahan-dahan, habang hawak ang kanyang tiyan pagdating sa madilim na kusina. Hindi tubig ang una niyang hinanap. Kinuha niya ang pinakamalaking kutsilyo na nakita niya. At mula sa lalagyan, kinuha niya ang garapon ng asin. Mahigpit niya itong hinawakan sa likod niya. At bumalik sa sala. Nakatingin lang sa kanya si Elena. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Mukhang kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Elena. Tumatayo na. Ang anino nito ay muling gumalaw. Aalis na ako. Iiwan ko na lang itong kandila. Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito lumabas, humarap itong muli kay Lira. Ang ngiti nito ay nawala. Ang mukha nito ay seryoso sa liwanag ng kandila. Mag-iingat ka, Lira. Bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Lalo na sa mga naliligaw. At isinara nito ang pinto. Iniwan si Lira na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang kutsilyo at asin. Habang ang anino mula sa nag-iisang kandila ay patuloy na sumasayaw sa pader na parang isang halimaw. Nang bumalik ang kuryente, isang oras matapos umalis si Elena,
Hindi nito naibalik ang pakiramdam ng kaligtasan ni Lyra. Ang bahay ay maliwanag na ulit, ngunit ang mga anino ay nanatili sa sulok ng kanyang isipan. Ang kutsilyo at ang garapon ng asin ay nakalagay sa mesa sa tabi niya, mga naging bagong kasama niya sa pag-iisa. Desperado na siya. Ang takot ay hindi na isang alon na dumarating lang sa gabi. Ito na ang tubig na kanyang nilalanguyan. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng sandata. At naalala niya ang lumang baul sa bodega na nakita niya noong unang araw. Ang bul na nakakandado. Ang bul na tila may itinatagong sekreto. Dala ang flashlight ng kanyang cellphone. Kahit maliwanag ang bahay, pumasok si Lyra sa bodega. Amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Naroon ang baul sa isang sulok na babalutan ng sapot ng gagamba. Gawa ito sa maitim at mabigat na kahoy na may mga ukit na halos hindi na makita. Saan ang susi? Nagsimula siyang maghalungkat sa mga lumang kahon, sa mga aparador na kinakalawang, at sa loob ng isang maliit na latang biskwit, sa ilalim ng mga lumang butones at sinulid na hanap niya. Isang maliit, kinakalawang na susi. Nanginginig ang kamay, ipinasok niya ang susi sa seradura ng baul. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahan niyang itinaas ang mabigat na takip. Ang amoy ng nakaraan ay sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang papel, ng mga tuyong halaman at ng naphthalene balls. Sa loob, maayos na nakatupi ang mga lumang damit at barot saya. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang kanyang hinahanap. Isang maliit, leather-bound na diary. Sa tabi nito ay isang bungkos ng mga tuyong dahon na tinalian at isang bagay na maitim at matigas, isang buntot pag-iwi. Ang sandata laban sa aswang ayon sa mga matatanda. Kinuha ni Lyra ang diary. Ang mga pahina ay naninilaw na at marupok. Sa unang pahina, nakasulat sa magandang kaligrapya, tala-arawan ni Leonora Nena de la Cruz, ang lola ni Marco. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga nakasulat ay tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa probinsya hanggang sa isang entry. Ika-15 ng Hunyo, 1968. 4 na buwan na ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Ngunit kasabay ng aking kaligayahan ay isang takot na hindi maipaliwanag. Gabi-gabi, naririnig ko siya. Ang pagaspas ng mga pakpak sa ating bubong. Sinabi sa akin ni inay na ito raw ay ang sumpang dala ng ating angkan. Isang anino na laging nagugutom, na laging nag-aabang sa mga bagong buhay. Sumpa. Ang salitang iyon ay tumalon mula sa pahina. Nagpatuloy sa pagbasa si Lyra. Ika-3 ng Hulyo, 1908. Hindi na ako mapakali. Ang amoy ng kamatayan ay nasa paligid. Ngunit sabi ni inay, huwag akong mag-alala. Ang ating pamilya ay mayroong tagabantay. Isang espiritu na mas matanda pa sa ating lahi na siyang nagbabantay sa atin laban sa sumpa. Kailangan ko lang magtiwala. Tagabantay. Sino? Ano? Habang binabasa ni Lyra ang mga salitang puno ng takot ng isang babaeng matagal nang pumanaw, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng bodega. Isang pag-iyak mahina, ngunit malinaw. Ang iyak ng isang sanggol. Napahinto si Lyra. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Tumingin siya sa paligid.
Ang tunog ay tila nanggagaling sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Uha! Uha! Napatayo siya, ang diary ay mahigpit na hawak. Ang pag-iyak ay humina at nawala, na parang isang alaalang dumaan lang sa hangin. Nanginginig, bumalik siya sa pagkakaupo. Pinilit niyang ituon ang pansin sa diary. Kailangan niyang malaman ang lahat. Binuklat niya ang mga pahina. Nilalaktawan ang mga araw. Hinahanap ang kasagutan. At napahinto siya sa isang partikular na entry. Ika-10 ng Setyembre, 1968. Malapit na. Nararamdaman ko. Ngunit, hindi na ako takot. Dahil alam kong babantayan niya kami. Kung sakaling ito ay maging isang lalaki, ang ipapangalan ko sa kanya ay Ricardo. Ang aking munting Ricardo. Ricardo, ang pangalawang pangalan ni Marco at ang pangalan na napagkasunduan nilang ibigay sa kanilang magiging anak na lalaki. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lyra at tumama sa lumang papel. Isang koneksyon. Isang tulay sa pagitan niya at ng lola ng kanyang asawa. Dahil sa pagmamadali at panginginig ng kanyang kamay, nalaglag ang ilang pahina. Pinulot niya ang mga ito at doon niya napansin ang huling pahina. Diary na tila idinikit lang. Dahan-dahan niya itong binuklat. Hindi ito sulat. Isa itong drawing. Ginuhit gamit ang uling. Ang drawing ng isang babae. Nakatayo sa ilalim ng isang puno. May mahabang buhok ito at mga matang tila may lungkot ngunit puno ng determinasyon. Kahit na simple lang ang pagkakaguhit, ang mukha ay hindi maipagkakaila. Pamilyar. Ang mukha ni Elena. At sa ilalim ng drawing, may isang pangungusap na nakasulat sa kamay ni Lola Nena, ang ating tagabantay. Nakatitig si Lyra sa drawing sa mukha ni Elena, ang ating tagabantay. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang isipan, nakikipagbuno sa mga alaala ng mga huling araw. Ang mukha ni Elena na nakatingin sa bintana niya. Ang putik sa kanyang mga paa. Ang anino nito sa pader, ang babala ng kanyang lola. Sino ang paniniwalaan niya? Ang mga mata niya o ang mga salitaan ng isang patay? Kung si Elena ang tagabantay, sino ang tunay na kalaban? Sino ang manananggal na umaaligid sa kanila? At ang mas nakakatakot na tanong, bakit sa lahat ng bahay, dito pa sa kanila puno ng pagkalito? Ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Tinawagan niyang muli si Lola Carmen. Sa pagkakataong ito, sumagot ang matanda. Sinabi ni Lyra ang lahat. Ang diary, ang sumpa, ang tagabantay, at ang drawing ni Elena. Sa kabilang linya, si Lola Carmen ay tahimik na nakikinig. La, naguguluhan po ako, sabi ni Lyra. Ang boses ay basag. Masama po ba si Aling Elena o hindi? Apo, sagot ng matanda. Ang boses ay seryoso. Sa mundo natin, hindi lahat ng itim ay masama at hindi lahat ng puti ay mabuti. Posibleng nagsasabi ng totoo ang tala-arawan. Ngunit isa lang ang sigurado, may isang malakas na kadiliman ang nakapalibot sa inyo at kailangan ninyo itong labanan. Paano po? Ang pasyam para kay Mang Celso. Kailan ang huling gabi? Tanong ng lola. Ngayon po, mamamayang gabi, sagot ni Lyra. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Gaya ng inaasahan ko, ang mga espiritu ay pinakamalakas
Sa mga panahong tulad nito, makinig kang mabuti, Lyra. Kailangan ninyong gawin ang ritual ng pagbabakod sa bahay. Isang selyo ng proteksyon. Kailangan mo ang buntot pagi, ang asin na binasbasan at dasal. At kailangan mo ng tulong. Hindi mo ito pwedeng gawing mag-isa. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Lyra ay mayroon na siyang misyon. Ngunit takot na takot siya. Lumingon siya nang pumasok si Marco sa bahay. "Marco, kailangan natin mag-usap," sabi ni Lyra. Ipinakita ang diary at ang buntot pagi. Nang makita ni Marco ang mga bagay sa kamay ni Lyra, ang mukha niya ay napuno ng pagod at frustrasyon. Ipinaliwanag ni Lyra ang lahat. Ang sumpa sa pamilya, ang babala ni Lola Nena. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita niya ang pag-iling ng kanyang kaka na hangkong pamingi ng kanyang asawa. "Tama na, Lyra," sabi ni Marco. Ang boses ay mahinahon pero may talim. "This has gone too far. Isang lumang diary, isang buntot ng isda. Ito na ba ang pinaniniwalaan mo ngayon? Pero pamilya mo ito, Marco. Lola mo ang nagsulat nito. At matagal na siyang patay. Lyra, buntis ka. Baka kailangan mo ng doktor, hindi ng albularyo. Baka kailangan nating umalis dito. Umalis para ano? Para sundan tayo ng kung ano man ito. Marco, mamayang gabi ang huling gabi ng pasyam. Kailangan nating gawin ang ritual. Kailangan kita." Desperadong pakiusap ni Lyra. Hindi ako sasama sa kabaliwan na to," mariing sabi ni Marco. Kinuha nito ang susi ng motor. "Pupunta ako sa bayan. Bibili ako ng pagkain. At pagbalik ko sana matauhan ka na." At umalis ito. Iniwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga sandata ng isang digmaang siya lang ang naniniwalang totoo. Ang sakit ng pag-iwan ni Marco ay tila nagbigay daan sa isang malamig na determinasyon. Kung ayaw siyang tulungan ng kanyang asawa, gagawin niya ito ng mag-isa. Para sa kanilang anak, nagsimula siyang maghanda. Inilatag niya ang buntot pagi. Inihanda ang asin. Ngunit nang dumaan siya sa may bintana para tingnan ang mga bawang na isinabit niya doon, napahinto siya. Lahat ng butil ng bawang nangingitim. Na para bang inuling. Nang hinawakan niya ang isa, ito ay malambot at mabaho na parang nabubulok mula sa loob. Ang proteksyon na inilagay ng kanyang lola, sinisira, pinapahina. Isang pahiwatig, isang babala na papalapit na ang kalaban. At mas malakas ito kaysa sa inaakala niya. Lumapit si Lyra sa isang lumang salamin sa pader. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pagod, takot at nag-iisa. Ngunit nang hinaplos niya ang kanyang tiyan, may ibang imahe siyang nakita. Isang ina. Isang mandirigma. "Kaya natin to, oh baby." Bulong niya sa salamin. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Kakayanin ni Mama." Nagsimula siyang magdasal. Inihahanda ang kanyang sarili para sa gabing darating. Ang kanyang cellphone ay nasa tabi niya, nagbabantay sa oras. 6:00, 7:00. Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa labas at si Marco wala pa rin. Nang biglang umalaw ang screen ng kanyang cellphone, isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ang mga daliri niya ay nanlalamig. Ang mensahe ay maikli lang, puno ng mga tipo na parabang nagmamadaling i-type. "Papunta na ako. Sorry."
Naniwala na ako. May nakita ako sa kalsada. Ang hininga ni Lyra ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang validation na matagal na niyang hinintay ay dumating sa pinakakakilakilabot na paraan. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang bagong uri ng takot. Isang takot na hindi na para sa sarili niya. Isang takot para sa kanyang asawa. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na calls. Nakatitig si Lyra sa drawing, sa mukha ni Elena, ang ating tagabantay. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang isipan, nakikipagbuno sa mga alaala ng mga huling araw. Ang mukha ni Elena na nakatingin sa bintana niya, ang putik sa kanyang mga paa, ang anino nito sa pader, ang babala ng kanyang lola. Sino ang paniniwalaan niya? Ang mga mata niya o ang mga salita ng isang patay? Kung si Elena ang tagabantay, sino ang tunay na kalaban? Sino ang manananggal na umaaligid sa kanila? At ang mas nakakatakot na tanong, bakit sa lahat ng bahay, dito pa sa kanila? Puno ng pagkalito, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Tinawagan niyang muli si Lola Carmen. Sa pagkakataong ito, sumagot ang matanda. Sinabi ni Lyra ang lahat, ang diary, ang sumpa, ang tagabantay, at ang drawing ni Elena. Sa kabilang linya, si Lola Carmen ay tahimik na nakikinig. La, naguguluhan po ako, sabi ni Lyra. Ang boses ay basag. Masama po ba si Aling Elena o hindi? Apo, sagot ng matanda. Ang boses ay seryoso. Sa mundo natin, hindi lahat ng itim ay masama at hindi lahat ng puti ay mabuti. Posibleng nagsasabi ng totoo ang tala-arawan. Ngunit isa lang ang sigurado. May isang malakas na kadiliman ang nakapalibot sa inyo at kailangan ninyo itong labanan. Paano po? Ang pasyam para kay Mang Celso. Kailan ang huling gabi? Tanong ng lola. Ngayon po, mamayang gabi, sagot ni Lyra. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Gaya ng inaasahan ko, ang mga espiritu ay pinakamalakas sa mga panahong tulad nito. Makinig kang mabuti, Lyra. Kailangan ninyong gawin ang ritual ng pagbabakod sa bahay, isang selyo ng proteksyon. Kailangan mo ang buntot pagi, ang asin na binasbasan at dasal. At kailangan mo ng tulong. Hindi mo ito pwedeng gawing mag-isa. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Lyra ay mayroon na siyang misyon. Ngunit takot na takot siya. Lumingon siya nang pumasok si Marco sa bahay. Marco, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lyra. Ipinakita ang diary at ang buntot pagi. Nang makita ni Marco ang mga bagay sa kamay ni Lyra, ang mukha niya ay napuno ng pagod at frustrasyon. Ipinaliwanag ni Lyra ang lahat. Ang sumpa sa pamilya, ang babala ni Lola Nena. Ngunit habang nagsasabi siya, nakita niya ang pag-iling ng kanyang asawa. Tama na, Lyra, sabi ni Marco. Ang boses ay mahinahon pero may talim. This has gone too far. Isang lumang diary, isang buntot ng isda. Ito na ba ang pinaniniwalaan mo ngayon? Pero pamilya mo ito, Marco. Lola mo ang nagsulat nito. At matagal na siyang patay. Lyra, buntis ka. Baka kailangan mo ng doktor, hindi ng albularyo. Baka kailangan nating umalis dito. Umalis? Para ano? Para sundan tayo ng kung ano man ito? Marco, mamayang gabi ang huling gabi ng pasyam. Kailangan nating gawin ang ritual. Kailangan kita.
Desperadong pakiusap ni Lyra. Hindi ako sasama sa kabaliwan na to, mariing sabi ni Marco. Kinuha nito ang susi ng motor. Pupunta ako sa bayan. Bibili ako ng pagkain. At pagbalik ko, sana matauhan ka na. At umalis ito. Iniwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga sandata ng isang digmaang siya lang ang naniniwalang totoo. Ang sakit ng pag-iwan ni Marco ay tila nagbigay daan sa isang malamig na determinasyon. Kung ayaw siyang tulungan ng kanyang asawa, gagawin niya ito ng mag-isa. Para sa kanilang anak, nagsimula siyang maghanda. Inilatag niya ang buntot pagi. Inihanda ang asin. Ngunit nang dumaan siya sa may bintana para tingnan ang mga bawang na isinabit niya doon, napahinto siya. Lahat ng butil ng bawang nangingitim na para bang inuling. Nang hinawakan niya ang isa, ito ay malambot at mabaho na parang nabubulok mula sa loob. Ang proteksyon na inilagay ng kanyang lola, sinisira, pinapahina, isang pahiwatig. Isang babala na papalapit na ang kalaban at mas malakas ito kaysa sa inaakala niya. Lumapit si Lyra sa isang lumang salamin sa pader. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pagod, takot at nag-iisa. Ngunit nang hinaplos niya ang kanyang tiyan, may ibang imahe siyang nakita. Isang ina. Isang mandirigma. Kaya natin to, baby. Bulong niya sa salamin. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Kakayanin ni Mama. Nagsimula siyang magdasal. Inihahanda ang kanyang sarili para sa gabing darating. Ang kanyang cellphone ay nasa tabi niya. Nagbabantay sa oras. 6:00, 7:00. Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa labas. At si Marco, wala pa rin. Nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ang mga daliri niya ay nanlalamig. Ang mensahe ay maikli lang, puno ng mga typo na parabang nagmamadaling i-type. Papunta na ako. Sorry. Naniwala na ako. May nakita ako sa kalsada. Ang hininga ni Lyra ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang validation na matagal na niyang hinintay ay dumating sa pinakakakilakilabot na paraan. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang bagong uri ng takot. Isang takot na hindi na para sa sarili niya. Isang takot para sa kanyang asawa. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalsada, naghihintay. Ilang sandali pa, narinig niya ang pamilyar na ugong ng motor ni Marco. Papalapit, palakas ng palakas. Ngunit bago pa ito makarating sa kanilang gate, bigla itong huminto. Ang tunog ng makina ay biglang pinutol at pinalitan ng isang malakas, nakakayanig na kalabog. Isang tunog ng metal na yumuyupi at ng isang bagay na bumabagsak ng malakas sa semento. Pagkatapos, katahimikan. Hindi, ang salitang iyon ay isang bulong lang sa hangin. Ngunit sa isip ni Lyra, ito ay isang sigaw. Tumakbo siya. Hindi nandinan kinada niya ay hindi na niya ininda ang bigat ng kanyang tiyan o ang paninikip ng kanyang dibdib. Tinulak niya ang mabigat na pinto at sumugod sa dilim. Sa gitna ng ambon na natira mula sa bagyo, ang nakita niya
ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang motor ni Marco ay nakahandusay sa kalsada. Wasak ang isang tagiliran. Ang gulong sa harap ay baluktot na parang isang sirang buto. Ang headlight nito ay basag, ngunit ang isang signal light ay patuloy na kumukurap. Kurap, kurap, na parang isang nag-aagaw buhay na pulso. Pero si Marco, wala siya. "Marco!" sigaw ni Lyra. Ang boses niya ay pinunit ng takot. "Marco! Nasaan ka?" Isang anino ang gumalaw mula sa gilid ng kalsada. Mula sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Isang figura na dahan-dahang tumatayo, paika-ika. Lyra, o si Marco, buhay siya. Ngunit ang itsura niya, hindi ito ang asawang iniwan niya kanina. Ang mukha nito ay putlang-putla na parang naubusan ng dugo. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa isang uri ng takot na hindi pa nakikita ni Lyra kailanman. Nanginginig ang buong katawan nito. "Anong nangyari?" Salubong ni Lyra, niyakap ang nanginginig na asawa. "Nakita ko," bulong ni Marco. Ang boses ay garalgal. "Lyra, totoo lahat. Totoo ang sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ni Lola. Ang ano ang nakita mo? Isang babae sa kalsada, nakaharang." Hindi makabuo ng isang buong pangungusap si Marco. "Malaki, may pakpak. Lyra, ang mga mata niya, nakatingin sa akin." Hinila ni Lyra si Marco papasok ng bahay. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan sa pagitan nila. Ang tanging naroon ay isang pinagsamang takot na mas matindi pa. Si Marco, na dating hindi naniniwala, ang siyang nagmamadaling ilak ang lahat ng pinto. Ang bawat pag-click ng seradura ay isang dasal. "Kailangan nating gawin ang ritual," sabi ni Lyra. Ang boses ay kalmado na ngayon, pinalakas ng pangangailangan. Ngayon na. Kinuha niya ang buntot pagi at ang asin. Kinuha ni Marco ang rosaryo na nakasabit sa dingding. Sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, nagsimula sila. Nagsimulang magdasal si Lyra. Binubudburan ng asin ang bawat sulok ng sala. Si Marco, hawak ang buntot pagi na parang isang espada, ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga labi ay bumubulong ng ama namin ng paulit-ulit. Sa isang sandali, sa gitna ng kanilang takot, nakahanap sila ng lakas sa isa't isa. Isang ina at isang ama, handang gawin ang lahat para sa kanilang anak. At nagsimula ang pag-atake. Hindi ito isang katok, hindi isang kaluskos, isang ugong. Isang mababang ugong na tila nang gagaling sa mismong pundasyon ng bahay. Lumalakas, lumalakas, hanggang sa ang mga bintanang kapis ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, ang mga kalampag, malalakas na paghampas sa pinto sa harap, sabay ng pagkalampag sa bintana sa kusina. At pagkatapos, sa itaas, sa bubong, isang mabigat na pagyabag. Pabalik-balik, galit, desperado, na para bang may isang dambuhalang hayop na gustong gibain ang buong bahay. Kasabay nito, narinig nila ang tunog. Tik, 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 tik. Ngunit hindi na ito galing sa labas. Ang tunog ay nasa lahat ng dako, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa itaas, na parang nasa loob na mismo ng bahay, na parang bumubulong na ito sa mismong mga tainga nila. Isang tunog na idinisenyo para sirain ang kanilang katinuan. Napayakap si Lyra kay Marco. Ang kanilang mga dasal ay naging mga sigaw na puno ng takot.
Ang pag-atake ay tumagal ng ilang minuto na parang isang walang hanggang gabi. At sa isang iglap, biglang tumahimik ang lahat. Ang ugong nawala. Ang kalampag huminto. Ang tunog ng tiktik naglaho. Ang tanging naririnig ay ang kanilang sariling paghinga. Nagkatinginan sila ni Marco. Ang mga mata ay puno ng tanong. Tapos na ba? Naitaboy na ba nila ito? Kalabog. Isang malakas, nakakayanig na kalabog ang narinig mula sa itaas. Isang tunog na hindi pagyabag. Isang tunog ng isang bagay na napakabigat na bumagsak sa kanilang bubong. At sa katahimikan na sumunod, may narinig sila. Isang pagtulo, plak. Dahan-dahan, plak mula sa kisame. Nakatitig si Lyra sa kisame. Ang kanyang isip ay sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Isang maitim at malagkit na likido ang dahan-dahang namumuo na parang isang itim na luha ng bahay. Ang amoy nito ay sumasalakay sa kanyang ilong. Amoy kalawang at nabubulok na bulaklak. Plak, isa pang patak ang bumagsak sa sahig na kahoy. Lyra, umatras ka, bulong ni Marco. Tinutulak siya palayo mula sa ilalim ng tumutulong kisame. Ang mukha ng kanyang asawa ay isang maskara ng purong takot. Habang sila'y umaatras, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Hindi ito kalampag, hindi sigaw. Isang mahinang kriik. Ang seradura ng kanilang pinto sa harap, dahan-dahang umiikot, bumubukas mula sa labas. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang buntot pagi. Itinutok ito sa pinto. Inilagay niya si Lyra sa likuran niya. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang figura ang tumambad sa kanila. Nababalutan ng dilim sa labas. Basang-basa ng ulan at putik. May mga galos sa braso at isang maliit na hiwa sa noo na dinadaluyan ng dugo. Si Elena. Ngunit ang itsura nito ay hindi parang isang mananalo. Mukha itong pagod, sugatan at takot na takot. Lyra, kailangan niyong umalis dito. Ngayon na. Sigaw ni Elena. Ang boses ay desperado. Ngunit para kay Lyra, ito ay isang patibong. Ang lahat ng takot na kanyang naramdaman sa mga nakaraang araw ay namuo sa isang matinding galit. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Lyra. Lumabas mula sa likod ni Marco. Kinuha niya ang garapon ng asin at naghandang ibato ito. Lyra, makinig ka! Pakiusap ni Elena. Itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi ako ang kalaban. Sinubukan ko siyang pigilan sa labas, pero masyado siyang malakas. Sinungaling. Ang sumpa, hindi ako yon. Giit ni Elena. Ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng purong pag-aalala. Ang sumpa ay wala sa akin. Nasa bahay na ito. Nasa lupa kung saan ito nakatayo. Natigilan si Lyra. Ang drawing. Ang ating tagabantay. Posible ba? At sa gitna ng kanyang pagkalito, may narinig siyang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Mula sa madilim na pasilyo sa likuran nila, ang pasilyo na patungo sa kanilang kwarto. Isang paghinga. Isang mahaba, mabagal at mabigat na paghinga. Isang paghinga na garalgal at hindi galing sa tao.
napagtanto ni Lyra ang isang kakilakilabot na katotohanan. Ang pagtulo mula sa kisame. Hindi ito tumutulo mula sa labas papasok. Ito ay tumutulo mula sa loob ng bahay. Ang kalaban, kanina pa pala nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Elena at Marco. Hindi nakatingin kay Lyra, kundi sa isang bagay sa likod niya. "Lyra, dahan-dahan kang lumingon," utal ni Marco. Ang buntot pagi sa kanyang kamay ay nanginginig. Dahan-dahan, dahan-dahan, lumingon si Lyra. Ang pasilyo ay madilim, ngunit sa dulo nito may isang anino. Ang anino ng isang babae, matangkad at payat. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. At sa harap ng kanyang mga mata, ang anino ay nagsimulang magbago. Ang pangitaas na bahagi ng anino, dahan-dahang humihiwalay mula sa pangibaba. Narinig ni Lyra ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Isang tunog ng nababaling buto at napupunit na laman. Ang anino ay nahati sa dalawa. Ang pangibabang katawan, ang mga binti at balakang ay nanatiling nakatayo na parang isang manikin. Ngunit ang pangitaas na katawan, ang torso, mga braso at ulo, dahan-dahang lumutang isang pulgada mula sa pinaghiwalayan nito na parang isang bangkay na umaahon mula sa tubig. At mula sa likod nito, dalawang dambuhala at parang balat na pakpak ang dahan-dahang bumukas. Ang paghinga ni Lyra ay tila naubos. Ang kanyang boses ay naiwan sa kanyang lalamunan. Ang manananggal ay nakalutang sa harap niya. Ang pangibabang kalahati ay nakatayo pa rin sa pasilyo. Nakatiwangwang ang laman. Ang mukha ay natatakpan ng anino. Ito ang bangungot na matagal na niyang ipinagkakaila. Sa likuran niya, si Marco ay sumigaw. Isang halo ng dasal at purong takot. "Inang, wag!" Ngunit bago pa man makagalaw si Marco, sumugod si Elena. Hindi siya nagdalawang isip. "Umalis na kayo dito!" sigaw ni Elena. Itinulak niya si Lyra papasok sa kusina at hinarang niya ang manananggal. "Hinding-hindi ka makakalabas dito." Ang manananggal ay umatungal. Isang tunog na parang isang babaeng nasasaktan at isang hayop na nagugutom. Mula sa kanyang lumutang na katawan, isang manipis at mahabang dila ang biglang humaba. Kulay itim na parang isang latigo. Kinabig ni Elena ang isang silya at ibinato ito sa nilalang. Tumama ang silya sa lumilipad na manananggal, ngunit tila hindi ito ininda. Mabilis itong nagpakawala ng hampas mula sa kanyang dila na tumama sa braso ni Elena. Napasigaw si Elena sa sakit at napahandusay sa sahig. "Elena!" sigaw ni Lyra. Gusto niyang sumugod. "Huwag! Hindi mo siya pwedeng saktan." Pigil ni Marco. "Pero inaatake niya tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya pwedeng saktan?" Umiiyak na tanong ni Lyra. "Dahil siya ang lola ko," sibulong ni Marco. Halos hindi marinig. "Si Lola Nena. Ang sumpa ay ang kanyang sarili." Hindi ito nag-sink in kay Lyra. Ang lahat ng nabasa niya sa diary ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang sumpa, ang anino na laging nagugutom. Nagsalita si Elena mula sa sahig. Ang boses ay pilit na pilit. Totoo ang sinasabi ng diary. Siya ang orihinal na may sumpa. Nakipagkasundo siya sa isang masamang espiritu para lang magkaanak si Ricardo. Ang mga mata niya,
Gusto niyang kunin ang apo niya para makatakas sa kanyang sariling sumpa. Ako ang inapo ng tagabantay. Ang trabaho ko ay pigilan siya. Ang buntis na pamilya mo ang binabantayan ko. Ang mga inapo ni Lola Nena ang sinasalubong ng sumpa at ang tanging niyang kailangan ang bata sa iyong sinapupunan para tuluyan siyang maging malaya. Nagliwanag ang lahat kay Lyra. Ang mga tulong ni Elena, ang sopas, ang mga halamang gamot. Hindi ito para sa kanya. Ito ay mga pampalakas sa kanyang anak para labanan ang masamang dugo ng kanilang angkan. Marco, huwag mong saktan ang katawan niya, sigaw ni Lyra. Kailangan nating saktan ang naiwan, ang katawan sa pasilyo. Ang manananggal ay umatungal at lumipad papunta kay Lyra. Ang mga pakpak nito ay naglikha ng malakas na hangin. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit, alam nito. Natuklasan na nila ang katotohanan. Akin, ungol ng manananggal, ang boses ay hindi na boses ni Lola Nena, kundi boses ng isang napakatandang nilalang. Ang dila nito ay sumugod papunta sa tiyan ni Lyra. Sumigaw si Marco, walang magawa. Napapikit si Lyra, ngunit bago pa man tumama ang dila, isang bagay ang humarang. Si Elena. Tumalon siya, humarang sa pagitan ni Lyra at ng manananggal. Tinitigan niya ang manananggal na tila nagmamakaawa. Tama na, Nena. Tama na. Hindi ka na pwedeng mag-isa. Ang dila ng manananggal ay tumusok kay Elena. Isang mabilis at nakakabingi na tunog. Napasinghap si Elena, ngunit hindi siya gumalaw. Niyakap niya ang manananggal. Ang kanyang mata ay nakatingin sa nilalang na dating si Lola Nena. Lyra! Ngayon na! Sigaw ni Marco. Wala nang oras para mag-isip. Kinuha ni Lyra ang buntot pagi. Tumingin siya sa manananggal. Sa mga mata nito, sa kabila ng kasamaan, may isang bahagi pa rin ng lungkot ng isang lola. Ang laban ay hindi sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Ito ay sa pagitan ng isang sumpa at pag-ibig. Ang oras ay tumigil. Si Elena ay nakakapit sa katawan ng manananggal. Ang dila ng nilalang ay nakatusok sa kanyang tagiliran. Ang dalawa ay nakalutang sa gitna ng sala, isang nakakayanig na larawan ng paghaharap sa pagitan ng pag-aalay at ng sumpa. Lyra, ang katawan! Ungol ni Marco, hinawakan ang buntot pagi. Ngunit may isang bagay na nagpatigil kay Lyra. Ang pakiramdam ng buntot pagi, ang sandata na nagpapatay sa halimaw, ay biglang naging mabigat sa kanyang kamay. Hindi niya ito magawa. Hindi niya kayang saksakin ang bahagi ng katawan na dating Lola Nena. Lyra, bilisan mo! Sigaw ni Elena. Ang boses ay puno ng sakit. Ang mga mata ni Lyra ay nakatingin sa mukha ng manananggal. Sa mga mata nito na puno ng kadiliman at pagdurusa. Ang isang espiritu ay matatahimik lamang kung tatawagin sa tunay nitong pangalan. Naalala niya ang nabasa sa diary, ang tunay na pangalan. Hindi ang pangalan ng halimaw, kundi ang pangalan ng babaeng minsan ay nagmahal. Marco, huwag! Sigaw ni Lyra. Pinigilan ang asawa. Hindi natin siya pwedeng saktan. Kailangan nating tawagin ang kaluluwa niya. Tumakbo si Lyra. Hindi papunta sa naiwang kalahati ng katawan, kundi papunta sa lumilipad na manananggal. Hinawakan niya ang tiyan niya at tumingala. Lola Nena! Sumigaw si Lyra.
Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa ingay ng hangin. Lola Nena, itigil niyo na po ito. Patawarin niyo na po kami. Hindi ito naging isang panaghoy. Ito ay isang apela. Isang pagmamakaawa mula sa isang apo sa tuhod na nakikita ang sakit ng matanda. Ang manananggal ay huminto. Ang matalim na dila nito ay dahan-dahang gumalaw palayo mula kay Elena. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagtataka. Ang anino ng manananggal ay biglang nabasag. Ang kadiliman sa mukha ng nilalang ay dahan-dahang nawala. At sa isang iglap, nakita ni Lyra ang mukha ni Lola Nena. Isang matandang mukha, puno ng luha, ng pagsisisi, at ng matinding kalungkutan. Ang aking anak, bulong ng manananggal. Ang boses niya ay boses na ng isang matanda. Patawarin niyo ako. At sa isang iglap, ang katawan ni Lola Nena ay nagsimulang gumuho. Hindi ito nag-apoy. Hindi ito natunaw. Ito ay naging abo tulad ng isang napakatandang papel na nasunog mula sa loob. Ang mga pakpak, ang mga braso, ang lumulutang na torso. Lahat ay naging usok. Dahan-dahang naglaho sa hangin. Ang tanging natira ay ang puting abo na dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang naiwan ay ang katahimikan. Isang katahimikan na mas malalim at mas tahimik kaysa sa lahat ng katahimikan na narinig nila. Bumagsak si Elena sa sahig. Tumakbo si Lyra at Marco sa kanya. Elena! Elena! Ayos ka lang ba? Tanong ni Lyra. Hawak ang nasugatan nitong braso. Ngumiti si Elena. Isang ngiting maputla. Ang tagabantay, tapos na ang trabaho. Wala na siyang makukuha. Tumango siya papunta sa mga abo sa sahig. Panatag na siya. Matapos ang lahat, umupo silang tatlo sa sala habang ang abo ni Lola Nena ay nananatili sa sahig. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang mga sinag nito ay pumasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa mga abo. Ang katawan ni Lyra, ang paghinga niya ay dahan-dahang kumalma. Ang lahat ay tapos na, ngunit ang katahimikan ay naputol ng isa pang tunog. Isang matalim na kirot sa kanyang tiyan. Pagkatapos, isang pangalawang kirot. Mas malakas. Tumingin si Lyra kay Marco. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa pag-aalala. Marco, bulong ni Lyra. Manganganak na ako. Ang buhay ay sumasalubong sa kamatayan.